Muli na namang umeksena ngayong araw ng Marso 30 sa Supreme Court si Boy Silly Robin Padilla na nanguna sa pagsubmit ng ikatlong batch ng pirma para sa performative campaign ng mga kulto ni Digongyo na Tay Kami Naman. Ayon sa kanila, umabot na raw sa 304,000 signatures ang kanilang nakalap mula sa mga pinaniniwalaang salot at bobong kulto ng mga taga Davao para pabilisin ang desisyon ng Korte Suprema sa mga habeas corpus petitions na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang hapon po sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan. Bring him home! Bring him home! Pero teka lang, petition drive na ba ngayon ang basehan ng desisyon ng Korte Suprema? Sa halip na legal arguments, parang ginawang popularity contest ang proseso. Kung sino ang mas maraming pirma, siya ang panalo. Pero mas maniniwala kami sa pambobong performative na pakulong ito ng mga kulto ni Digongyo kung maipapakita nila ang mga pirma ng mga co-perpetrators ng kanilang puong Nazarehas. Nandito po kami muli para dalhin po namin sa ating kataas-taasang hukuman ang mga nakalap po naming pirma, mga kababayan po natin na humihiling na sana po ay desisyonan na ng ating mga hukom yung amin pong hiling na patungkol po sa ating dating Pangulo na Rodrigo Roa Duterte. May dala po kami na 304,000 na mga pirma. Balila na po yung total, bago po ba yan or yan po yung total na yun? Hindi po, bago po ito. Dito ka, dito. Ito po ang aming tagapagsalita. Ipakita muna nila ang legit na pirma ni Bato de la Rosa, Bongo at ang mga kasamahan nila na nakatakdang susunod kay Digongyo sa The Hague. Dahil kahit ilang milyong signatures pa ang makakalap nila, in reality, sina Bongo at Bato lang naman ang original na Tay Kami Naman members. At ngayon, pakinggan at panoorin naman natin ang walang kwentang mensahe ng DDS Cloud Chaser na si Mang Tado. We believe that this is the standard that every Filipino should not Pero hanggang diyan na lang kasi laging sabaw na naman si Tado sa kanyang walang kwentang speech.